Magandang gabi muli sa inyo mga kapatid. Tayo ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo manalangin. O Diyos, pinupuri ka namin at tinataas sa aming kalagitnaan. Muli naming binibigay sa inyo ang mga oras na ito para kami inyong gabayan sa aming aralin, na naway maintindihan namin ito, at hindi lang maintindihan, bagkus Lord, na merong aral na mapupulot kami at kung ano ang dapat naming mga gawin bilang mga anak ninyo. Kaya samahan mo kami, O Banal na Espiritu, kayo ang siyang maging guro at ang papurit pagsamba sa Diyos lamang, kay Kristo Jesus. Amen. Okay, so tayo ay nasa Matthew chapter 3. Okay, Matthew chapter 3 verses 1 to 12. Ayan, 1 to 12. Okay, in those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, "Repent, for the kingdom of heaven has come near. This is he who was spoken of through the prophet Isaiah. A voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight paths for him." John's clothes were made of camel's hair, and he had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. People went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of Jordan. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, "You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Produce fruit in keeping with repentance, and do not think you can say to yourselves, 'We have Abraham as our father.' I tell you that out of these stones God can raise up children for Abraham. The axe is already at the roots of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. I baptize you with water for repentance, but after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor, gathering his wheat into the barn, and burning up the chaff with unquenchable fire." Yan. So, dito makikita ngayon natin si John the Baptist. Okay? Na tinawag ng Diyos para mangaral. At dito sabi nga, he came preaching in the wilderness of Judea and saying, "Repent, for the kingdom of heaven has come near." Yan. So, ang mismong tema ng turo ni John sa wilderness o doon sa disyerto ay kagaya rin ng mga proklamasyon ng mga propeta ng lumang tipan, na kung saan sila ay nagbabadya ng paparating na paghuhukom o paghuhusga o judgment. At kinakailangan na ang tao ay magsitalikod sa kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos. Yun yung repentance. So makikita ngayon natin na dito sa ating aralin ang patungkol sa parating na kaharian
yung maapoy na paghuhusga at yung pinakapinal na paghuhukom, na kung saan makikita natin kung sino yung uupong hukom sa panahon na yon. So hindi lang po siya manliligtas na darating, pero siya rin ang maghuhusga. Ayan. So sabi nga dyan, this is he who was spoken of through the prophet Isaiah, a voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight paths for Him. So, makikita ngayon natin sa araling ito na gustong ipakita ni Mateo sa kanyang mga mambabasa noong kanyang kapanahunan. Yung paghuhusga laban sa mga persecutor, okay, ay magbibigay ng pagpapala sa mga makatwiran na kanilang inuusig, at babala rin ito para sa mga lumalakad na ng matuwid, na huwag tayong magaya o mahulog sa mga kilos at galaw ng mga masasama. Yan. So dito makikita ngayon natin na hango ito sa Old Testament, sa Book of Isaiah, at ang tinutukoy dito na sabi nga, a voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight paths for Him. So, ina-acknowledge ni John the Baptist na siya itong taong ito na siyang maghahanda ng daan ng paparating na Panginoon. At yan nga naging kanyang panawagan. He is calling people to repent. Yan. So ngayon titingnan natin yung lifestyle nitong si Juan. Si Juan Bautismo. Una, makikita natin bago yung lifestyle, yung lokasyon kung nasaan siya. Siya ay nasa isang disyerto, sa wilderness. Sa labas yan, sa may baba pa yan ng Jerusalem. Okay? Halos malapit na yan sa Dead Sea area, na kung saan nandun din naman yung mga essence o yung Qumran, kung saan itong grupong ito, sila yung nagtago ng mga kasulatan ni Propetang Isaiah na ating kilala bilang yung the Dead Sea Scrolls. Okay? Na kung saan ay nakuha nila yung mga kopya ng mismong mga sulat ni Propetang Isaiah. So, dito makikita natin yung location niya ay nasa wilderness. So, itong lokasyon ay sasuggest na itong propetang ito ay isang pangako ng Diyos ng panibagong Exodo o yung Exodus. Okay? Na magaganap, at ang gaganap na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon.
Alam naman natin yung Exodus sa Old Testament, ito yung mga Israelita na lumabas sa Ehipto. Okay, sa pamumuno ni Moises, patungo naman sila ng Promised Land. At sila ay dumaan sa disyerto. At from the desert, sila ngayon ay papasok ngayon sa pangako ng Diyos na lupa. Yan. So, itong pangyayaring ito ay na-predict na ng mga propeta nung lumang tipan. Itong panibagong Exodus na magaganap. Yan makikita natin sa Hosea chapter 2 verse 14 to 15, sa Isaiah 40 verse 3. At yan aking nabanggit na rin yung tungkol nga kay Hosea, di ba? So makikita ngayon natin na kilala ito at alam ng mga Hudyo na nung panahon ni Juan Bautismo na talagang appropriate lang na sa disyerto magmumula ang Exodo na to. Dahil nga ang mga propeta at ang Messiah ay dun nga nagumpisa. At the same time, ang disyerto ay isang natural place yan para sa mga fugitives. Yung mga hinahanap ng mga nasa katungkulan ng gobyerno, okay, ng mga society. So yung mga fugitives, yan ang magandang lugar sa disyerto. At gaya nung kapanahunan ni Elijah, nung hinahanap siya ni King Ahab, ay nandun siya sa wilderness, di ba, kung paano siya pinakain. Nagpadala ang Diyos ng ibon, okay, ng raven para pakainin siya. Yan. So, itong lugar na to ay talagang kilala ng mga Hudyo sa mga kwento ng mga pangyayari sa Old Testament. At ito ngayon sa bagong tipanan sa New Testament, si Juan ngayon. Siya ang nag-umpisa ngayon nito. At yung lokasyon na yan ay nagsisimbolo ng parating na bagong Exodo. At the same time, yung katuparan ng kaligtasan na magaganap. At sabi nga, yung kabayaran ng gaganap sa Exodo na to, na ibubuhis niya ang kanyang buhay para sa panawagang ito, at ito ay magbibigay ng kalayaan at kaligtasan sa mga taong makakasumpong nito. At ito ay walang iba kundi ang pagtungo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para mamatay para sa kasalanan natin. At siya ay mabuhay na maguli para tayo mabigyan ng buhay na walang hanggan. Yan. So dito makikita natin yung estado ni John the Baptist ay kakaiba sa mga kanyang kabaro o contemporary na sila ay nakatira sa mga bahay-bahay, sa mga palasyo, yung mga hari. Okay? Pero siya ay nasa disyerto. Okay? Far away from the comforts of life, sabi nga. O mga status symbols. O yung mga basic necessities. Okay? Now, yung mga Hudyo nung unang century ay talagang pinapractice nila ang kanilang religion na seryoso. Pero itong mga religious establishment nung panahon ni John the Baptist ay hindi nila ma-accommodate itong isang propetang gaya ni Juan sa kanyang lifestyle. Bakit? Kasi
tina-challenge nito yung status quo. Kakaiba yung kanyang ginawa. So, pag titingnan natin, para siyang yung mga propeta nung unang panahon, nung lumang tipan, na kung saan sila ay natutulog, kung saan sila aabutan ng dilim. Ngayon, titingnan natin ang kanyang damit. Sabi nga dyan, John's clothes were made of camel's hair and he had a leather belt around his waist. Yan. So in general, yung kanyang kasuotan ay hindi natin masasabing siya ay pangkaraniwang tao o yung mga nasa loob ng syudad. Hindi. Siya isang mahirap lang. Kung titingnan natin sa kanyang kasuotan, maaari na nating maidikit siya sa isang taong grasa. Kulang na lang na nasiraan na siya ng bait. Okay? Pero yung kanyang pangangatawan, ang kanyang damit, sabi nga ay camel's hair. Yun lang. At meron siyang leather belt. So, hindi siya yung magarbo. Hindi gaya na natin ngayon na we can buy all the clothes that we want. Okay? In the comfort of our malls, at pinupuno natin ang ating mga tahanan, yung mga closets natin ng mga damit. Hindi gaya ni John na talagang yun lang ang kanyang kasuotan. Pero sabi nga, bakit nga ba ganun? Kailangan natin siyang maidikit ngayon kay propetang Elijah. Sapagkat si Malakay, yung huling propeta sa Old Testament, ay nagpropesiya na si Elijah ay babalik bago ang katapusan, bago ang pagpasok ng last days o yung pagdating ng Mesiya. Now, hindi naman sinasabi ni Mateo na si Elijah ay si John the Baptist ay si Elijah, kundi siya ay kinukumpara lang kay Elijah, na kung papaano si Elijah nung lumang tipan, saan siya natutulog, saan siya aabutan, saan siya naglalagi, ano yung kanyang tinuturo, ano yung mga babala, ay makikita natin ito sa katauhan ni Juan Bautismo. So makikita natin na yung misyon ni Elijah ay misyon din ni John the Baptist. So itong koneksyon ni Juan kay Elijah, look-alike sa kanyang kasuotan, ay nagbibigay sa atin ng mga mababasa ng dalawang bagay. Una, na ang Panginoon ay darating sa eksaktong schedule niya. Okay? Kasunod ng pangakong ng end time prophet na ito. Pangalawa, yung mabigat na misyon ni Juan ay kinakailangan niyang manatili sa disyerto gaya ni Elijah. Anong tinuturo sa atin dito? At times, sabi nga, ang pangangaral ng salita ng Diyos will demand sacrifice. Kaya't aking naalala ang ating mga persecuted brethren sa mga iba't ibang mga bansa. Kaya ating isinasama sila sa ating panalangin sapagkat sila yung nakakaranas ng ganito. Na wala halos silang lugar na permanente dahil sila ay inuusig ng gobyerno o ng mga laban sa ebanghelyo. Kaya't
ganun na lang ang buhay nila. Sila'y laging nagsasakripisyo, halos walang kapahingahan na makikita. Pero sabi nga, malaki ang kanilang matatanggap na mga reward pagdating ng ating Panginoon. Now, yung kanyang diet naman ni Juan, ano ba ang sabi dyan? Ang kanyang pagkain ay locust and wild honey. Sa ating panahon ngayon, medyo hindi natin matatanggap ito unless kapampangan ka. Okay, mga kapampangan kumakain kasi ng locust. Okay, pero tayo, yung mga normal, lalo yung mga anak natin, ano yan, pagkain ba yan? Pero sa totoo lang, sa Palestine, ang locust is one of the cleanest, sabi nga, food available. At yan, dadagdagan mo pa ng honey na sausawan, nako, yung pangpatamis ay napakasarap na pagkain. At yan ay available sa lahat ng mga tao nung panahon ni John the Baptist at lalo na ng mga mahihirap. Ngayon, ang honey, napaka-precious, mahal. Okay? Pero nung panahon nila ay kahit sino makaka-afford yan because nakukuha lang yan sa mga puno-puno kung saan nandun yung mga bee. Yan. So makikita natin na may mga disipulo ang ating Diyos na tatawagin ng ating Panginoon to such a lifestyle. Hindi naman yung kagaya ng kay John the Baptist, pero yung simpleng pamumuhay. Okay? Para na sa ganun, hindi sila maakit ba ng mga bagay-bagay dito sa mundo. Which is kakaiba dito sa mga nakikita natin sa mga mega churches ng mga World Faith Movement kung saan ay sila ay nakasuot ng magagarang damit, mga magagarang sasakyan, may sariling eroplano, may mansyon na bahay, na kung ating titingnan ay sabi nga wala namang masama kung magkaroon ka ng ganito pero wag naman yung sobra-sobra. Ito mga to sobra-sobra na. So hindi na ang Panginoon ang naitataas kundi yung sarili nila and their luxury. And likewise, yung turo nila, it's about the comfort of life, your best life now, gaya nung kay Joel Osteen, na hindi gospel. Kaya tayo mag-iingat sapagkat marami mga Kristiyano na akala nila ay sila'y ligtas dahil sila ay nakikinig o nanunood sa mga programa ni Joel Osteen at ng mga ibang mga World Faith Movement o Prosperity Gospel Preachers. Kailangan po nilang examinin ang kanilang sarili. Baka sila ay mali rin ang kanilang pagkaunawa sa ating Panginoon. Hindi po pagpapalang material ang ating hinahanap sa ating Panginoon, kundi ang ating kaligtasan ng kaluluwa. Okay? Kaya sabi nga, better na matugunan mo ang mga pangangailangan ng iba bago ang mga kapritsyo ng ating sarili. At sabi nga, ang pagproklama ng kaharian ng Diyos is worth the cost. Even the cost of giving our lives for it. So makikita ngayon natin na talagang sumunod si John sa lifestyle na kanyang isinabuhay, fully submitted to the will of God, at wala siyang binabalyong possession or comfort o maging status man lang. Ngayon makikita natin napakarami mga pastor na gustong makilala, masumikat at maimbitahan na magturo at mag-share o mag-preach. And for what?
para sila ay makilala o sila ay mabigyan ng malaking love offering dahil malaking iglesia yung tatawag sa kanila na magturo doon. Sana po hindi po yan ang ating focus, kundi yung may pamalita natin yung magandang balita ng kaligtasan. Yun ang pinaka-importante. Okay. So ngayon, tuloy tayo. Sabi nga, ano yung mensahe ni John the Baptist? Sabi nga, maraming tao ang lumapit sa kanya, galing ng Jerusalem, ng Judea, ng Jordan, at sila ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. At sila ay binaptismuhan ni Juan Bautismo sa Jordan River. So makikita natin na yung kanyang panawagan sa mga tao is radical. It is repentance. It is a turning away from sin. Sa kanilang mga dating ginagawa. Pero ito ngayon ay hindi lang paulit-ulit, kundi minsanan lang. Okay? Minsanang pagbabago ng pananaw, ng kaisipan, at ng katuwiran. Yung ating pagkaintindi kung saan tayo noon na tayo ay makasalanan at ngayon nakita natin ang kaligtasan na nakay Jesus at ngayon tayo ngayon ay tumatalikod sa kasalanan para ngayon bumalik tayo sa ating Diyos. Kaya sabi nga, true repentance is costly. Sabi nga, the kingdom demands a response, a radical decision. Hindi ibig sabihin, gaya ng mga Israelita, dahil sila'y mga anak ni Abraham, sabi nga, ay hindi na nila kailangan pa ang repentance na ito. Mali po, kundi sinasabi ni Juan, kung ikaw ay mapahudyo o ikaw man ay mapahintil, parehas kayo na kakailanganin yung magrepent. Kilalanin ang paparating na Mesiyas na ito. Dahil sabi nga, walang pinipili ang Diyos, walang favoritism ang Diyos. So, kung kinakailangan ng mga hentil na sila ay mabautismuhan sa pamamagitan ng kanilang pagtalikod sa kasalanan, ganun din ang mga Hudyo. Hindi ibig sabihin sila ay mga descendants ni Abraham, absuelto na sila. Mali po. Okay? Pangalawa, hindi naman lahat ng mga descendants ni Abraham ay totoong mga mananampalataya. Kaya nga, sabi nga rito ni John the Baptist, nung makita niya ito mga Pariseo at mga Sadduceo, sabi niya, you brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Produce fruit in keeping with repentance, and do not think you can say to yourselves, we have Abraham as our father. I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. The axe is already at the root of the tree, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. So dito sinawag niya mga brood of vipers. Itong mga Sadduceo at mga Pariseo. Mga Pariseo, sila yung mga religious leaders. Itong mga Sadduceo, sila yung mga political leaders. Okay? Para maintindihan natin sa ating panahon ngayon. Pangatlo, sabi nga, kailangan magbunga ka ng tama, sabi nga, in keeping with repentance. Sabi niya, ipakita mo kung ang buhay mo ay totoo ngang nasa Diyos na. Huwag mong sabihin, dahil ikaw ay nag-sinner's prayer nung araw, ikaw ay tumanggap sa
Panginoon at sinasabing mong once saved, always saved, nagkakamali ka. Baka mali ang pagkaintindi mo sa Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya't kinakailangan nating muling tingnan. Sabi nga, salvation demands personal commitment, not merely being part of a religious or ethnic group. Kung inaakala nyo na kayo ay okay na dahil kayo ay nagba-Bible study o kayo ay nananambahan sa isang iglesia at kayo ay nakikinig ng salita ng Diyos at kayo ay membro, ay sabi nga, huwag ka. Sapagkat sabi nga, kailangan mong maunawaan ang Ebanghelyo ng Panginoon. Okay? Hindi ibig sabihin porque ikaw ay isang Hudyo, isa kang Katoliko, isa kang Baptist o Evangelical, absuelto ka na. Sabi nga, may kasabihan, ang Diyos walang mga apo. Ibig sabihin, God has no grandchildren. Meaning to say, He only has children. So, wag mong sabihin, ang lolo ko, pastor So, ako sigurado, dahil nasa linya niya ako, angkan niya ako, so, ibig sabihin, pasok na ako. Hindi po. Kailangan nating tingnan ang ating mga sarili kung tayo nga ay tunay na mananampalataya. So, sabi nga, dito sa verse 10, the axe is already at the root of the tree. Ibig sabihin lang yan na andyan na ang paghuhusga ng Diyos. Actually, ang kanyang tinuturong dito ay ang bayan ng Israel. Na sinasabi niya, puputulin ko na dito sa mga roots. Unless kayo ay magsipagsisi sa inyong mga kasalanan. Sapagkat wala na kayong silbi at kayo itatapon na ngayon sa apoy para panggatong. Ibig sabihin lang na God can actually cut off anybody and throw you into the fire or what we call as the eternal lake of fire. At sabi nga, better make sure kung nasaan kayo. So here, sabi nga niya, I baptize you with water for repentance, but after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor, gathering his wheat into the barn and burning up the chaff with unquenchable fire. So ano yung pinapakita sa atin dito ni Mateo? Sabi nga, ang kaharian ng Diyos ay talagang darating. At merong paghuhusga na siyang magaganap. So una, sabi nga, ang kaharian ay darating. At kaya't sinasabi nga ni Mateo, repent for the kingdom of heaven is near, na binanggit ito ni John the Baptist at the same time binanggit din ito ng ating Panginoon sa chapter 4 verse 17. So, gaya ng propetang Amos na nag-warning sa kanyang henerasyon at sa panahon ng henerasyon ni John the Baptist at sa atin din sa panahon natin ngayon, sabi nga, huwag tayong mabilis na maghusga sa iba at hindi natin tinitingnan ang ating mga sarili. Sabi nga diyan ni Amos, Amos 5 verse 18, woe to you who long for the day of the Lord, for it will be a day of reckoning. See? Woe! Kaawa-awa kayo. Sa mga naghahangad ng pagdating ng araw ng Diyos, ibig sabihin yung pagbabalik ng Diyos, yung kanyang pag-uusga, yung second coming of the Lord. Pero sabi nga, it will be a day of reckoning. Makikipagtuos ang Diyos. Okay?
Kaya nga makikita natin napakarami ng mga skeptics, mga atheists na sinasabi nila, punong-puno ng kasamaan ng mundo eh. So, imposibleng may Diyos. Kasi kung may Diyos, dapat pinigilan niya itong mga kasamaan na ito. Imbis na sila ay magsisi sa kanilang kasalanan at lumapit sila sa habag ng Diyos na ito at magrepent, because sabi nga, when God decisively abolishes evil, He will have to abolish them as well. Pagka tinanggal niya na ang kasamaan dito sa mundo, kasabay nun ang pagtanggal na rin ng mga masasamang tao. At yung mga masasamang tao, hindi ko sinasabing yung mga pumapatay, yung mga nangre-rape, yung mga nagnanakaw, hindi. Yung mga hindi nakakilala sa ebanghelyo ng ating Panginoon ay kinukonsidera na mga masasamang tao at kayo ay huhusgahan. Yan ay nakasaad sa 2 Peter 3:3-9. Pangalawa, sabi nga, ang mga masasama ay masusunog. Okay? Gaya ng agricultural illustration, kapag kinuha na yung bigas, ay yung bigas at inano na yung palay na kumbaga pinaghiwalay na yung balat sa bigas. Yung balat, yung ipa na tinatawag. Ngayon, di ba tayo, kilala natin yan, may bilao na inililipad ng hangin yung mga ipa kapag tinos yung bigas, nahihiwalay yung ipa. Ganun po ang mangyayari sa mga taong hindi nakakilala sa Panginoon. Sila ay liliparin lang ng hangin at ngayon wawalisin lang yan ng mga, sabi nga, farmers, pagsasamahin at susunugin. At napakadaling sunugin ng mga ipa. Okay? Madaling masunog yan. Kahit makikita natin dito, fire is naturally a symbol of future judgment. So itong binasa natin dito, sabi nga, He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Ito po is yung unang pagdating niya, yung kanyang pagliligtas ay kanyang ibibigay ang banal ng Espiritu, pero yung apoy ay para doon sa kanyang pangalawang pagbabalik na kung saan ay kanyang ibubuhos ang kanyang walang hanggang kaparusahan sa mga hindi sasampalataya sa kanya. Kaya sabi nga niya, His winnowing fork is in His hand and He will clear His threshing floor, gathering His wheat into the barn. Yung mga wheat, mga trigo, yung mga nagsisimbolo ng mga hinirang ng Diyos, kanya ngayon itatabi, at yung mga ipa, yung mga sabi nga mga tara o tares, sila naman ay kukumpulin at sila naman ay susunugin. Yan. So here makikita natin, sabi nga, that they will be burned with unquenchable fire. Totoo po na may pag-uusga ang ating Panginoon mismo ang siyang nagturo na merong impyerno. So wag na po natin maliitin ito at sabihin, hindi totoo yan. Naku, sulat lang yan ng mga tao eh. Ang Panginoon nga mismo ang nagturo niyan. Marami siyang itinuro. Mas marami siyang itinuro patungkol sa impyerno kaysa sa langit. Kaya sabi nga, kung ang kultura natin, ang gusto lang marinig ay ang mga pagpapala na kanilang matatanggap dito sa mundong ibabaw na ito at hindi na ang mismong salita ng Diyos na siyang nagbibigay ng buhay at the same time magbibigay din ng babala ng walang hanggang kaparusahan. Sabi nga, then ito yung mga taong sinasabi na gusto lang makarinig ng mga sabi-sabi ng mga kikiliti sa kanilang mga tenga. Kaya sabi nga pangatlo, John warns of the coming judge. Sino itong judge na to? Na magiting at malakas, very powerful. Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus din.
Okay? At dito makikita nga natin, sabi nga, I baptize you with water for repentance, sabi ni John, but after me comes one who is more powerful than I, whose sandal I am not worthy to carry. Mismong si John the Baptist, isa siyang propeta, pero gaya ng mga propeta ng Israel, sila ay tinawag na mga alipin ng Diyos. Okay? Pero si John the Baptist, sabi nga niya, I am unworthy even to be a slave o maging alipin ng paparating na Mesiyas na ito. Na kung saan, sabi nga, hindi ako worthy na iantay ko yung kanyang tsinelas o kanyang yung pag sinabing carry is actually yung pagbubuhat Ibig sabihin kasi yung mga Israelita nung araw may mga servants diyan po sa ancient Mediterranean, yung mga household servants, ang kanilang basic task is yung hugasan yung paa ng kanilang amo. Okay? Tapos isuot yung sandals at sabi nga itali. Yan. Pero sabi nga itong mga itong si Juan ay sinabi niyang I am unworthy to even be a slave of this master. Ganun yung kanyang pagkakita sa kabanalan ng paparating na Mesiyas na ito. Kaya sabi nga niya, I'm just preparing the way. Hindi man lang siya yung parang makalapit para may antay niya. Kaya makita natin kung bakit ganun na lang na parang medyo may pagkatakot si John na bautismuhan si Jesus na ating makikita sa mga susunod na ating aralin. Pero sabi nga, John was called by God to prepare the way for God with us. For Emmanuel, pagdating ng Diyos dito sa lupa para makahalubilo natin. Kaya't magandang gabi po sa inyong lahat. Dito na po muna tayo magtatapos. Itutuloy natin ito bukas. Maraming salamat sa inyong pakikinig.